and here is why. After Adam and Eve sinned, and sin and death came into the world, God revealed his plan to send a Redeemer. But it wasn't until God chose David to be king of Israel that he clarified who this Redeemer would be. God promised David in Psalm 89, "I will establish your offspring forever and build your throne for all generations." This offspring was the promised Redeemer, the Messiah. In God's plan of salvation, the Messiah was to be a descendant from David's line. The angel's reference to David's town affirmed that Mary's son, despite his humble birth, was this child of promise, the anointed king who would fulfill God's ancient plan to redeem his people. This is why Matthew's gospel begins with Jesus' genealogy. It proves that Jesus had a true legal claim to David's throne through his earthly father Joseph. The New Testament is full of references to Jesus as the Son of David, from the blind man who cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me," to the crowds who welcomed him into Jerusalem shouting, "Hosanna to the Son of David." When Gabriel came to Mary, he said of Jesus, "The Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Contrary to one expectation of many, Jesus did not deliver Israel from the Romans and establish an earthly kingdom. That was not the plan. No, God's plan to save his people required Jesus to die. Jesus explained, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed, and on the third day be raised to life." Jesus used the word "must" because God had ordained it, and he was fully committed to this plan. After his resurrection, Jesus told his disciples, "Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." All the Old Testament points to Jesus. Every aspect of his life was according to God's plan of redemption. Scripture tells us Jesus will bring all nations under his rule. He truly inaugurated the kingdom of God and offers salvation to all families of the human race, to every person who repents and pledges allegiance to him. It was no small detail that Jesus was born in the town of David. Think about it. Do you believe that God always fulfills his promises? When things go wrong, how can you take comfort in knowing that God's eternal plan never fails? Christ the Lord, a Christmas meditation from Third Millennium Ministries and FEBC Radio. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. At ngayong umaga mga kapatid, tayo ay dadako na po sa ating discussion.
Mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Monday, magandang araw muli. Kapag sinabi nating protection, kadalasan ang naiisip natin ay una dyan, pagkain. Diba? Pangalawa, tirahan. At ang pangatlo naman ay seguridad. Pero ang totoo, may mas malalim na proteksyon na inaasahan ng Diyos sa lalaki. Ito ay yung spiritual at emotional protection. Kaya naman ang sabi diyan sa Book of Nehemiah chapter 4 verse 14, sabi diyan, ipaglaban ninyo ang inyong mga anak, asawa at tahanan. No? Hindi lang ito laban ng espada. Ito ay laban ng paninindigan. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang a man's role as spiritual and emotional shield. Kaya naman ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment po kayo mga kapatid sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXIS, your community radio. Ayan, ang una po nating tatalakayin mga kapatid, itong una. Itong topic natin, a man's role as spiritual and emotional shield. Una po ay ang a real man is alert, not passive. No? Sa Tagalog, ang tunay na lalaki ay alerto, hindi pabaya. Now, unsa may makonect na to kini sa atong kinabuhi. No, kung tandaan natin mga kapatid, diri sa Matthew chapter 2 verse 13, ang sabi, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Kung tandaan na ang anghel sa Ginoo nagpakita kang Jose pinagi sa damgo. No? Just remember po mga kapatid, ang panaginip ni Jose na nagpahinumdum sa kanabang dili kanang naay kadaot nga moabot sa iyang pamilya. No, minsan mga kapatid, ang panganib sa pamilya ay madalas dumarating ng tahimik. O, di ba tinuod ba yun na? Maka-experience baka na mga lalaki? Wa nimo damha diha sa kalinaw, naada ay panganib, naada ay mga kadaot nga moabot lang sa wala nato damha. At nakita natin diyan sa tahimik, unti-unting nawawala ang respeto. Unsa man na siya, unti-unting nawawala ang respeto. Kaduha, unti-unting nasisira ang communication. O, di ba? Ni mo ba nang matiman-an ba nimo? Ikatulo, unti-unting nawawala ang spiritual life sa bahay. So, hindi sumisigaw ang anghel. Just remember, hindi nagbigay ng mahabang paliwanag. Pero, nakita natin si Jose ay nakinig. No? Nakinig si Jose po mga kapatid. At nakita natin sa kanya na siya ay may pagka-alerto, no? Alertness po mga kapatid, ito yung pagiging sensitibo sa pagbabago ng ugali ng asawa. Number 1, katahimikan ng anak. Pangatlo, pagkawala ng altar sa tahanan. Kung imo tan-awon bilang usa ka kaamahan igsuon, dali ra nimo nang matukoy o dali ra nimo mahibal-an unsa na ay peligro nga naaabot sa ako ang panimalay karon. So dapat alerto jud ka. Unsa ba ang nawala sa inyo ha? Dili lang butang, dili lang pera, dili lang mga kayamanan lang ang dapat nimong ibutang sa imong hunahuna o sa imong mga mata. Kung dili tan-awa pareha sa gibuhat ni Jose, alert siya permente. Sa imuha pong kinabuhi igsoon, dapat alert pug ka, no? Maging sensitive ka always. No, nanabay na usab sa ugali sa imong asawa. Kung nanay nahitabo nga nausab, so ayaw jud baliwalaan na. Sa katahimikan na imong mga anak, kanabang wala sila kuan sa imuha. Kanang dili na kayo sila makigistorya diha sa panimalay, wala na communication, no? Maalerto jud ka ana. Nara sa imuha kung dili nimo napansinon.
pero alarming na siya kaayo diha sa imong panimalay. Pang tulo igsuon kanang mawala na ang kuan kanang inyong pagdayig diha sa Ginoo. Kana bang altar ninyo ang inyong worship diha sa inyong panimalay. Pag-unsa ninyo gina-praise, ginadayig ang Ginoo diha sa imong panimalay. Kay kana manggong pataas or kanang pagtuboy sa Ginoo diha sa simbahan, dili na makita lang na sa simbahan diha pod sa imong panimalay. Kay ikaw ang leader ng pamilya, so alarming na sa imuha nga wala na sa inyo ang kanang pagkawala ng altar sa imuhang panimalay. So mga tatay, ang problema ng pamilya kadalasan hindi biglaan. To ba mo ana no? Dili na siya biglaan dayon. Hinay-hinay na siya. Kaya ang proteksyon ay nagsisimula sa pakikinig. Sama sa gibuhat ni Joseph. Sa dihang giwarningan siya sa anghel, nang mi take into action din siya. Mibuhat din siya action. Mi bangon din siya og mi adto sa usa ka lugar nga diin gi-instruction ra pud sa Ginoo, sa anghel kung sa asa siya moadto. Ingana po na sa to ang panimalay, no? Ikaw usa ka lalaki, kung nakita nimo ang peligro, kung nakita nimo ang kadaot na hinahinay na siya og kutkot diha sa imong panimalay, ikaw jud ang number 1 nga mobantay ni ana. Ikaw ang number 1 nga musala ni ana. Ikaw ang number 1 nga mopakgang ni ana. Unsaon nimo? Maminaw ka unsay pulong sa Ginoo. Maminaw ka unsay tingog sa Ginoo. No? Mangayo kag tabang sa Ginoo, number 1, no? Syempre naman, ikaw lalaki, mangayo yung kag tabang sa Ginoo unsay imong buhaton. Kaya naman kay usahay, di ta kabalo unsay buhaton. Tinuod ba? No. Dapat kabalo ta unsay buhaton. Ug asa ta mangayo kung unsay dapat buhaton, no. Walay lain nato pangayuhan og kaalam ni ana ang atong Ginoo. Kay instruksyonan kaniya, i-lead kaniya, mauna ang angay na natong buhaton, no. So, number 1 diya mga kapatid, tama ning giingon, no, sa number 1 nga a real man is alert. Kung tinuod ka nga lalaki, dapat alerto ka. No, bili ka pabaya. No, kada bang wala kay pakialam sa nahitabo sa imong palibot. Wala kay pakialam diha sa panghitabo sa imong pamilya, wa kay pakialam unsay nahitsura na diha sa imong asawa, sa imong mga anak, unsa ilahang gikinahanglan na diay, spiritual man o emotional, no, nanginahanglan na sila ni ana, pero ikaw wala kay pakialam. So wag po dapat ganon mga kapatid. Kung tinuod ta uban sa tabang sa Ginoo, dapat, no, maging alerto ta kanunay. Kinsa bagoy gusto nga amahan nga ang spiritual nila, ang ilang emosyonal layo na diha sa usa ka panimalay, no? O dili niyato ni gusto nga may tabo ni sa ato ang pamilya, no? Just remember po mga kapatid, no, ingon diha nga si Jose ay natutulog pero alerto ang puso niya sa Dios. Bisag tulog siya pero sa dihang nakadamgo siya, no? Pero ang iyang kasing-kasing always siya nga alerto. May mga tatay mga kapatid na kung may mga panganiban dumating sa kanilang buhay, minsan hindi nila napapansin, no? Minsan hindi nila napansin na unti-unti na palang nawawala ang communication. Istorya, okay. Sagda na po na nimo, no? Minsan hindi nila napapansin na unti-unti na palang lumalayo ang kanilang mga anak. Ngano man kaya ang ilahang kalipay wala na makita diya sa panimalay. Makita na nila ang kalipay dito na sa gawas. Sila mga friends. Tadawar ko na karong December 24 to 25, no, ayo yung sugot nga di mo mag-usa. No, dili mo mag-unite. Dapat mag-usa yun mo. Ayaw itugot nga ang ilahang time niya na mo adto sila dito sa mga higala, no. Ikaw nga leader, ikaw nga papa bilang isang lalaki, dapat imuha ng paggangon na, imuha ng ikat. O kay kana lumalayo na ang kanilang loob diha sa imuha, no. Minsan ang mga tatay din, no, hindi lang napansin na unti-unti nang tumitigas ang puso
ng mag-asawa. Di ba? Sakit ba na? Sakit yun na siya. Kaya naman dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi diyan, ingatan mo ang iyong puso. Dili lang puso nimo, kundi puso sa imuhang pamilya. Bilang isang tatay, dapat sensitive ka always, no? Dapat ang proteksyon ay nagsisimula sa pagiging mapagbantay, hindi pabaya. Yan. So, take note po mga kapatid, mga tatay dyan na nagikinig ngayon. No, a real man is alert, not passive. No? Ang totoong lalaki ay laging alerto, hindi po pabaya. Ayan. Ang pangalawa naman mga kapatid, itong tinatawag natin na protection requires sacrifice. Iniwan ni Jose ang trabaho. Iniwan ba niya ang kanyang trabaho? Yes, iniwan niya. Sa iyang gihimo, gisunod niya unsa instruction sa anghel sa Ginoo. No, iniwan niya ang kanyang comfort, no, sa iyang career. No, maayo iyang career, kusog iyang trabaho, kusog iyang income, maayo iyang income ditong lugar. Pero iya tong gisakripisyo. Wala niya to gitan-aw. Ang iyang gihimo para lang jud mas safe ang akong mag-ina. Akong sundon ang sa instruction sa Dios. Number 3 diya, iniwan ang kanyang plano. Alam po natin mga kapatid, tayo mga lalaki, may plano po tayo. No. Usahay, mingon ta nga, nindot na unta akong kinabuhi ditong lugar. Pero maopoy hinungdan nga nagkagubot po, dili happy ang iyong family dito. Ikaw, okay ang imong income dito. Pero nakita nimo nga murag dili jud siya kuan. Murag jud layo ra jud ang spiritual ug emotional dito para sa Ginoo sa imong pamilya. No? Imo nang tagaan og pagtagad, no? Just like sa gibuhat ni Joseph. No, iniwan ni Jose ang kanyang trabaho, iniwan ni Joseph ang kanyang trabaho, no, iniwan niya kung saan siya maganda ang kanyang career unta didto, iya tong gi sakripisyo, no. Katulo iyang gi paubaya sa Ginoo unsa may plano niya sa una nga wala na to nadayon kay gibadlong siya sa Ginoo. So kita as lalaki hinaot nga anak punta sa ato ang pamilya. Natay na to nga plan, pero kay ang Ginoo na apoy mas nindot nga plan para sa imuha ug sa imong pamilya, mas mo-obey ka para ni ana. Kay wa man kabalo unsay naa diya sa unahan, pero ang Ginoo naanay mas nindot nga plano para kanimo ug sa imong pamilya. Just obey ra jud. No, nakita nato ba si Joseph mga kapatid, ga-obey siya fimente unsay instruction sa Ginoo para sa iya. No, bakit? No, anong man ni? Mas mahalaga kasi mga kapatid ang pamilya. Para sa imo ba bilang isang lalaki, importante ba ang imong pamilya? Labaw sa tanan. Importante 'yon. Mas mahalaga ang pamilya, always remember, mas mahalaga ang pamilya kaysa convenience. Kana bang asa ka dito komportable? Dili pwede namang usahay nga ayo di ko musugot, okay na ako kahimtang dire, anong muhawa man ta. Napay usahin linyahan na to nga kung di mo gusto dire kamoy manghawa. Dili nga na ta, no? Kung muhatag mangani warning ang Ginoo sa kinabuhi ni Joseph, mo follow ta. Kaya you know what? Ang blessings mga kapatid, mo follow ra yun na siya. Ngano man, tan-awa ra to sa life ni Abraham sa una, no? Na ay gailog, gadig sila well, no, kung asa to usag unsa lang himuon mo kalot sila naay tubig mo gawas, no, sa kinabuhi ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Nga na ang ilang experience kay adto sa mga lalaki ha, Abraham, si Isaac, si Jacob, asa to mo dig sila naay tubig mo gawas. In other words mga kapatid, kung ang Ginoo mag-uban sa imuha, naay diha ang panalangin himinti, wala nagadepende na sa lugar, no. So balik ta sa topic nato nga muobera jud ta, no. So mga kapatid, mga kamande, minsan ang protection ay ito. Number 1, pag-uwi ng maaga. Ayaw na ingon nga gikan ka sa imong trabaho, daghan pa agi-agian, daghan pa kag himuon, moadto pa kasi imong barkada, mag-enjoy pa ka, no. Ayaw na ihana kay pamilyado naman ka. Dapat buhaton nimo man sa work, no.
muuli kag early nga naman para mahatagan pa nimo og time ang imuhang pamilya diha sa imong panimalay. Ikaduha, pagbitaw na sa bisyo. Kung naa pa kay bisyo karon nga imong gikuptan, kung may mga bisyo pa po tayo mga kapatid na talagang nahihirapan tayo, no, just kanang imong isalig sa Ginoo, imong isurrender sa Ginoo nga, Lord, nahihirapan ako dito, pwede ba Lord tulungan mo ako dito, no? Bitawan natin ang ating mga bisyo po mga kapatid, ano man, kay kung ang imuhang pamilya igsoon, no, mas nindot man gyud nga walay bisyo uban at sa pulong sa Ginoo. Kung wala ta ni ana igsoon, magdako ang imong mga bata, makita nila nga ikaw wala kay bisyo, musunod po na sila. Pero kung naa kay bisyo nya, makita na sa imong anak niya, magdako siya nga nakita ka nga nagbisyo, no, nabi usahay mga kalalakihan, no, mahug og katawanan nga naman kay mubadlong kasi mong anak nganong magbisyo nya, ikaw nagbisyo, murag bubalik ra po na sa imo. Kung gusto nato nga nindot ang dagan sa pamilya, asa mag-start diha gyud sa imo ha. Isip usa ka leader ng pamilya. So dapat po tayo mga kapatid, kung may mga bisyo pa po tayo ngayong hinahawakan, so bitawan na po natin yan. Ayan, gets ba natin yan? Minsan mahirap talaga yan, totoo yan. Pero why not i-surrender natin kay God, no? No, i-surrender. Maraming mga testimonies po mga kapatid nang sabi nila para sa mga lalaki, nahihirapan sila sa kanilang mga bisyo. Pero nang isinurrender nila, isinuko nila kay Lord ang kanilang mga bisyo, no, na ano na lang sila, kanang namangha sila, kanang natingala na lang sila nga, uy, murag dali raman, sayon raman. Kaya yung mag-surrender sa Ginoo, pero kung ikaw lang maning kamot na maglisod jud ka, kaya nga naman sa imo hamang will ra ka nagrely. Ayan. So tandaan po natin yan. Pangatlo naman, pagpili sa pamilya kaysa pride. No? Usahay mong patigbabaw ang atong garbo. No, kanang usahay koreksyonan ta sa atong asawa, koreksyonan ta sa atong mga anak. Nga, uy, ganong sultian man kuno ninyo. Ako may nangitag income, ako may nagkayo dire. Ako man ang padre di pamilya, ako man ang lalaki dire. Oh, usahay tandugo na to atong pride. Pero kung makahatag na siya kaayo para sa imong lawas, para sa imong pamilya, why not i-obey nimo, sundon nimo, di ba? Eh, amo na no, ingnan ka sa imong partner, sa imong asawa nga, han, o pwede ba nga iniguli nimo, no, dili na ka magkuan, dili na ka maghubog, o dili na ka muinom, o mas nindot mo na siya. Pero kung magpatigbabaw na imong pride, no, kanang kanyo nimong garbo, so dili ka magpakorek, ano man, kay ikaw ra may naghatag og pagtaas sa imong kagalingon. Pero para kay Lord po mga kapatid, sama sa gibuhat ni Joseph, no, magpaturo po tayo, no, marunong po tayong mag-adapt ng kanang word nga magpaubos, always be humble. Kaya nga naman, kaya ang pagkamapainubsanon, ang pagiging humble ay laging itataas ni Lord. At yung mga ma-pride na tao ay laging ibaba ni Lord. Asamantada, ipataas, ibaba. No. I hope na dili na spaghetti ha, kundi blessings na gikan sa Ginoo. Ayan. Gets ba nato na mga kapatid? Makuha ba na nato? No? Sanay kaning ma-adapt ba na nato sa ato ang kinabuhi, no? Kung gusto natong maproteksyonan ang ato ang pamilya, dapat mag-start diya sa imong kagalingon nga kabalo ka mo sakripisyo para sa ilaha, no, para na sa tua, para na sa kagmao igsoon. Ayan. Pangatlo po mga kapatid, tandaan po natin, aside sa protection requires a sacrifice, pangatlo, the greatest battle are spiritual and emotional. Totoo yan mga kapatid. Ang pinadako jud nga gubat, ang dako nga pakigbugno diha sa atong kinabuhi, na diha ang spiritual and emotional. Talawar ko na ang giingon diha sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Hindi laban sa laman at dugo ang ating pakikipaglaban. Just remember mga kapatid, no?
dili na siya sa unod lang og sa dugo ang atong pakigbugno, no? Usahay ang atong pakigbugno naa diya sa spiritual ug emosyonal, no? Hindi lang kriminal ang kalaban ng pamilya. Ang kalaban pala ng pamilya, mga kapatid, tandaan natin, ito yung number 1, galit. Oh. Diha sa panimalay kung maapay galit, no? Na ay hiubos, no? Kasuko, no? Sa term galit, kasuko. Kung napay kasuko sa matag usa, wala jud. Dili jud siya maging unity, no? Dili magiging matawag nga kanabang nindot ang dagan sa panimalay kay naamay kasuko sa matag usa. Just remember, malapit na po, no? Mag-end na po ang 2025 at papasok na po tayo sa year 2026. Now, kaning grabing giyera sa panimalay, battle, pagigbugno, kung dili nato ni i-solve this month or this year, nya mo sulod na buta next year 2026, nya wala gyapon nato ni gi-surrender ang kaning galit, mga kapatid. Nako po, malaking trahedya po to. That's why kung nakikinig po tayo ngayong umaga, no, balaon na nato ang atong kasuko, no, kaligut-gut, galit sa isa't isa. Kung may nagawa po siya hindi maganda sa imuha, no, patawarin na po natin, no. Ato nang pasayloon. Pangalawa naman, mga kapatid, takot, no. Maraming takot po tayong nafi-feel, no. Unsang klaseng takot ba na sa last mga programs natin, na daghang klase nga takot. Takot tayo na maging failed tayo, no. Takot tayo na mawalan ng trabaho, takot tayo na walang makain, no. Takot tayo na by next year na mawala tayo sa trabaho. Pero just remember, pag nandyan si Lord sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan. Sama sa kinabuhi ni Joseph, mga kapatid, wala ba siya kabaloon sa ibuhaton niya. Ang iyang itong plano gani, iyahang isekreto lang i-divorce si Maria. Pero by the grace of God, no, kanang gikuan jud siya, gitagaan jud siya og guidance sa Lord unsay dapat buhaton. Minsan ganon din sa ating buhay, hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Minsan may mga ideya po tayo na ito pinaka the best na ideya to, pinaka the best na solution, pero hindi pala, no. Ang pinaka the best na solution yung ideya ni Lord. So that's why na maging submit na lang lagi tayo sa ating Panginoon, no. Pangatlo naman, itong bitterness, mapait pa sa ampalaya, kumbaga, no. Huwag po tayo maging bitter sa iba, lalong-lalo na sa ating kapwa, no, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga relatives, no, sa ating mga neighbors diyan, mga kapatid. This time around, no, why not ilabay na nato na, no, ilagay na natin yan sa basurahan yung pagka-bitterness natin, yung pagka-bitter natin, no, and embrace na natin yung spirit of love, no, spirit of forgiveness, spirit of unity, dahil si Jesus naman talaga ang dahilan nitong lahat. Diba, mga kapatid, no? Bilang isang lalaki, mga kapatid, huwag po tayong magpatalo. May gera man, may greatest battle man tayo, mga kapatid, pero hindi yan meaning na tayo isusuko na lang kagad, no? May battle tayo sa ating spiritual, may battle tayo sa ating emotional, dyan sa ating family, pero just remember, may Diyos po tayo. Hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya po tayo iiwan. Just like sa life ni Joseph, no, laging nagpapadala po ang Diyos ng anghel sa magitan ng panaginip kung ano ang dapat na gawin. Laging nag-i-instruct ang Diyos kay Joseph. So yun, huwag po tayong laging galit, huwag po tayong laging takot, huwag po tayong laging bitter, no. At ang panghuli, mga kapatid, itong broken communication. Na minsan dahil sa ating pride na rin, no, lagi tayong hindi makakonect agad, hindi tayo maka-communicate, no. Minsan sa ating mga brothers and sisters na rin, no, sa ating magkapatid, may mga hindi pagkaunawaan. So bilang isang lalaki,
walain na natin to. No, kapag tahimik ang ama sa panalangin, nagiging maingay ang problema. Totoo ba 'yan? Kapag ang ama ay tahimik sa panalangin, so anong nangyayari sa problema? Ang problema naman ay maingay. Mao na bitaw nga always nga mangayo itagtabang sa Ginoo. Mangayo ta og ampo sa Ginoo, ampo ta unsay dapat buhaton nganuman kay ang Dios jud kanunay gyud na siyang maminaw sa atong mga prayer. Kaya tandaan po natin, no, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit may mga greatest battles pa mayan sa ating spiritual and emotional. Ayan. Ang panghuli din natin mga kapatid, no, your presence is your family's safest place, no. Dapat yan, hindi espada ang hawak ni Jose. Kung ating makikita, Jose ay wala talagang hawak na espada, kundi yung presensya lang niya. No? Sa atong pong kinabuhi bilang isang ama, bilang isang lalaki, ang pinaka safest place po ay ang imuhang presensya na, no? Mga anak, no, ay nagiging ligtas kapag nararamdaman nilang may tatay sila. Totoo ba? Mao gyud ni ma-feel nila oy. Ipakita ra gud na nimo sa ila, di ba? Ingana gyud na sila. Sige, maghinambog na sila, oh, mao na kong papa, oh, di ba? So, may nakikinig diyan mga kapatid, no? Ang ama ay laging nakikinig sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, no? At lagi ding dapat kanabong mapaminawan, dili kay makahadlukan ka, no? Dapat ing anak ka, lagi kang maduulan. Pangalawa naman, ang mga anak ay may giingon diha nga maduulan, gawas sa maduulan, may maninindigan. Kanang mo barog jud diha kung unsay dapat buhaton. Bilang isang ama, no? The strongest shield of a home is a present father. Agree ba kayo dito mga kapatid, no? Ang pinaka strongest shield diyan sa tahanan ay ang presensya ng ama. Kung naa ang amahan diya sa panimalay, lig-on yun. That's why mga kapatid, importante yun nga naa ka kanunay. Dili bitaw nga wala ka, no? Naaman tuod ka. No, dili pa sabot, how about Kuya Jerry, yung mga OFW, no? Iba ding usapin yun mga kapatid, no? Pero kana ba nga atong giingon diha nga naa ka diha day by day pero wala ka. Unsa may pulos ana nga naa ka diha pero wala ka. Pero naiban nga wala ka diha pero naa ka. Ang pinakasekreto diha ang imo magong communication. Dapat communicate lagi sa kanila, no? May mga tatay kahit malayo pero laging tumatawag, laging nagko-call, laging nagme-message, nangungumusta, no? Malayo man pero feeling nila nandiyan palagi. Ngayong panahon mga kapatid, walang imposible kasi may mga gadget na po tayo, no? Kahit nagtatrabaho sa malayo, ang importante feeling nila ay safe sila dahil ang kanilang ama ay laging nag-communicate sa kanila. Ayan. Unsa may pulos ana naa ka himinti muuli ka diya pero wala gyapon kay communicate, diretso ra ka kaon, diretso tulog, tan-aw TV, muduol pa sila, kasabaan pa nimo, wala gyapon pulos. No. So mas importante yun na siya. That's why remember po, tandaan po natin, itong apat na ito ay lagi nating i-apply sa buhay. Mga kapatid, di ba? Napakaganda. So, mga kapatid at mga kamanday, tandaan po natin, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto. Tandaan natin yan, hindi tayo perpekto. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglingkod, kasama ang ating mga panalangin na rin, no? Panalangin sa ating mga anak, pamilya, no? Kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. So mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Monday, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon na a man's role as spiritual and emotional shield. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga ka-Monday, gusto naming marinig ang inyong sagot. Saang area mo
pinakaramdam na kailangan ng proteksyon ang pamilya mo? A. Spiritual. B. Emotional. C. Relasyon ng mga asawa. D. Mga anak. No, pwede nyo yang i-share nyo sa amin sa magitan ng text o message sa ating Family Matters #Monday Edition dito sa 1116 DXIS, your community radio. Ayan, kaya mga tatay, tandaan natin ito. Hindi kailangan ng pamilya mo ng perpektong ama. Kailangan nila ng matapang na ama. Matapang na manalangin, matapang na magbago. No? Katong willing kang magsakripisyo yun, nga mo change juga. No? At matapang na manindigan. At yun ang pinaka the best, mga kapatid, na dapat nating i-apply po natin sa ating buhay nitong umaga at sa topic nitong umaga na rin. Ayan, at wala na tayong oras, mga kapatid. Tayo na po ay dadako sa ating panalangin at tayo na rin ay magpasalamat sa ating mahal na Diyos. Ayan, aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng oras, sa lahat ng taon na iyo pong ginugol sa aming buhay. Panginoon, palakasin niyo po ang bawat ama. Gawin mo silang bantay ng kanilang tahanan. Gawin mo po silang bantay sa espiritu, sa emosyon, at sa pananampalataya. Turuan mo kaming ipaglaban ang aming pamilya sa tamang paraan. At kahit sa aming mga tagapakinig ngayong umaga, dalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po sila palagi kung saan man sila ngayon. At naway ikaw po lagi ang nagproprotect sa kanila. Panginoon, ito pong lahat ay aming pinapasalamat at dinadalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen and Amen. Ayan, mga kapatid, thank you po sa lahat. No? Tayo po ay nagpapasalamat na din at sa pagsasama ninyo sa isang oras nitong ating programa. Salamat po sa ating mga technicians na rin, sa ating mga technicians kina Romel Paulino at sa ating kaibigan din na si Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkaman kasama si Otomobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Muli po, advance Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye. God bless.